quite naturally, nandyan yung babae. Usapan natin ang prostitution, may tatlong players dito. Una, syempre, yung babae, kasi siya yung binibenta. Pangalawa, pero hidden, kadalasan invisible, yung kliyente, yung bumibili. At pangatlo, yung mga establishmento, may-ari nito, mga sindikato, ang mga bugaw, na isa sa key players. Ito siguro yung mga elemento ng prostitution na nagbubuo ng larawan nito. Kasi nga sa kadalasan, pag sinabi yung prostitution, ang una mong nasa isip, puta. Therefore, babae. Ang hindi nare-realize is that mas maraming kliyente kaysa doon sa mga babae. At ang mga kliyenteng ito nga ang dapat natin pagtuunan ng pansin sapagkat iisipin mo talaga, bakit kailangan ng kalalakihan in general ang sexual na serbisyo ng kababaihan? Bakit kailangan may sexual access sila all the time, anytime, anywhere, at whatever cost? Ano man ang ano niyan? Anong dahilan at kailangan nila ito na tulad na isang bagay na pwede lang bilhin anytime? Tapos, dapat natin tanungin, bakit naman may mga establishmento, may mga bugaw, may mga sindikato nagkokontrol nito? Kasi, at ito'y malawak. Kung wala kang pakinabang dyan, abay hindi mo na may tutuluyan. Dahil nagkakamal ng husto dito ang mga kapitalista. At titingnan mo, yung mga babaeng pumapasok, ay hindi naman nagkakamal ng salapi. No, bihirang babae palagay ko sa ating konteksto, lalo na kung nagkaroon ka ng 1,000 kliyente, ay naging milyonaryo ka. Pero certainly, kung kayo may-ari ng establishmento at tuloy-tuloy ang iyong pagbibenta o pangangalakan ng babae, at some point in time, medyo lalaki ng tubo mo. Anong klaseng sex ba yan? Kung sex nga yan, ano? Na nandiyan sa loob ng prostitution na maaari mong bilhin at maaari mong ibenta. Ito ba yung sex na alam natin sa isang tradisyonal o isang normal na samahan o pakikipagtalik? O ito bang sex na to ay nababalutan ng elemento ng kapangyarihan, power? Kasi pag nagbentahan na kayo, iba na yan eh. Maski anong sabihin mo, kaya ito ay issue ng nakaka-bargain ka naman, ibig sabihin yung babae pwedeng mag-demand ng kanyang, kung ano man yung i-demand niyang karampatang bayad sa kanya. Kumbaga, hindi yun ang issue eh, na maraming bilang ng kababaihan na nasa prostitution ang napupunta rito pagkaraan ng ilang panahon o mahabang panahon ng pagkakaroon ng karahasan sa kanilang kabataan and domination. Hindi siya issue ng pagnanasa o desiring. Kasi kung titignan mo ang sex and sexuality at ang sex particular sa prostitution, napaka-violent niya in general. Innate sa kanya yung exploitation. Innate sa kanya ang female subordination.